Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa Veritas. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa aking meta page na Veritas at kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa YouTube channel natin na Veritas, subscribe na po kayo sa YouTube channel na Veritas at follow na po kayo sa Veritas meta page. Mga kabunyog, dito pumipili po ako ng isang topic na magandang pag-usapan natin at dinidiscuss ko ito para malaman natin yung katotohanan. Dahil naniniwala po tayo, ang veritas o ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Ito ang topic na napili ko ngayon. Wala na. Talo dito sina Saldico at Harry Roque sa huling desisyon ng SC o ng Supreme Court. May latest kasing desisyon, mga kabunyog, ang Supreme Court. Kalalabas lang. Sa huling desisyon nito, tungkol ito sa mga fugitives. Tungkol ito sa mga fugitives from justice. Kaya ay alam naman natin sila Saldico at saka si Harry Roque, mga fugitives from justice. Ngayon, sa pinakahuling desisyon na ito ng Korte Suprema, lininaw ng Korte Suprema dito sino ang itinuturing na fugitives from justice, ano ang mangyayari sa kanila, at mayroon pa ba silang karapatan na kahit na sila'y nagtatago sa ibang bansa o sa Pilipinas man, fugitive from justice, pwede ba silang may remedyo ba sila sa korte? Pwede ba silang lumapit sa korte habang sila'y nagtatago? Pwede ba nilang ma-enjoy ang remedies na available sa kanila sa korte habang sila'y fugitive from justice? Yun ang mga dinesisyonan na usapin dito sa latest na desisyon ng Korte Suprema. Linaw ko lang, itong kasong ito na dinesisyonan ng Korte Suprema, hindi ito si Roque at si Saldico, hindi, ibang kaso ito. Kaya lang, yung kaso kasing involved dito tungkol sa isang fugitive from justice. Kumbaga, may nakasampa sa kanyang kaso, mayroon na siyang warrant of arrest pero tumakas siya, pumunta siya sa ibang bansa. Parang katulad ng kaso ni Saldico at saka ni Harry Roque. Ngayon, usually kahit nasa ibang bansa na sila, may abogado lang silang binabayaran sa Pilipinas, at habang nandun sila sa ibang bansa, nilalakad ng abogado nila sa mga korte kung ano ang depensa nila. So nagtatago sila, the same time na-avail nila ang remedies na available sa korte. Yun ang ginagawa ng mga fugitives from justice. Pero dito, sa pinakahuling desisyon ng Korte Suprema, kalalabas lang, mayroong isang fugitive from justice na ganun ang ginagawa. Habang nasa ibang bansa siya, may pambayad siya ng abogado, fugitive siya from justice, pero nilalabanan niya sa korte yung kanyang problemang legal. Dito, ang paglilinaw na ngayon ng Korte Suprema, sa latest na desisyon nito, hindi na pwede yan. Una, sino muna yung fugitive from justice? Ang fugitive from justice ay kapag mayroon ka ng kaso, sinampaan ka na ng kaso sa korte, inisyuhan ka na ng warrant of arrest, tumakas ka, nagtago ka, pwede nagtago ka sa Pilipinas, nagtago ka sa ibang bansa, fugitive from justice ka na. Pero, at isa pa, kung na-convict ka na, may parusa ka na, tinakasan mo, ayaw mong pagdusahan yung parusa sa iyo, fugitive ka pa rin from justice. Kaya ang fugitive from justice, fugitive o tumakas sa prosecution. Ayaw niyang mausig sa ginawa niyang krimen. Fugitive from justice yun. Fugitive from justice din, yung tinatakasan mo ang penalty. Ayaw mong maparusahan ka. No? Ayaw mong sumailalim doon sa penalty sa'yo. Fugitive rin yung from justice. After conviction yon, tumakas ka. Yung isa naman, after filing ng criminal case at may warrant of arrest na, tumakas. Yan ang yan yung mga instances na masasabi kang fugitive from justice. Ngayon, ang pinaka-importanting isang importanteng nilinaw dito sa kalalabas na desisyon,
Pag fugitive ka na from justice, hindi ka na pwedeng mag-avail ng mga remedies ng korte. O yan, yan ang malinaw. Kaya 'di ba si Roque gano'n ang ginagawa? Nandun siya sa the Netherlands. Habang nandun siya, nagsasubmit siya ng mga pleading sa korte. May abogado siyang nag-a-appear sa kanya, nilalakad ang kaso niya. Hmm? Hindi pwede yun. Tulad ngayon, halimbawa, ang gagawin ni Harry Roque, kukwestiyonin niya yung cancellation ng kanyang passport sa korte. Hindi pwedeng yun. Hindi niya na pwedeng ma-question yun. Kasi fugitive ka from justice tapos kikwestiyonin mo yung ano mo. O, di ba tama lang? Kumbaga, kung tumatakas ka, ibig sabihin hindi mo pwedeng ma-enjoy ang mga remedyo na available sa'yo. Kasi ang ano ni Roque, habang nasa ibang bansa siya, kinancel yung passport niya. Sabi niya, pwede pa akong mag-avail ng motion for reconsideration within 15 days. Dito sa bagong ruling na ito ng Korte Suprema, hindi na pwede. Kasi pag fugitive ka from justice, hindi ka na pwede mag-enjoy ng mga remedies sa korte. Ganon din itong si Saldico. O di ba may abogado rin siya, yung Roy Rondain. O ang sabi ni Roy Rondain, kukontrahin nila yung issuean sa kanya ng cancellation ng kanyang passport. O hindi na rin yan pwede. Hindi na pwede. Basta kapag fugitive ka from justice, hindi mo mai-enjoy ang remedies na available sa'yo. Bakit? Kasi tumakas ka nga eh. Tapos mag-i-enjoy ka pa ng ano mo, ng remedies na available sa'yo. Hindi na 'yon. Kung gusto mong ma-enjoy yung remedies na available sa'yo, umuwi ka muna sa Pilipinas. So 'yun. O kaya kung kahit nagtatago ka dito sa Pilipinas, lumabas ka muna sa pagtatago mo. 'Pag hindi mo ginawa 'yan, hindi ka umuwi galing sa ibang bansa, sa iyong pinagtataguan na bansa, hindi ka umuwi o kaya nasa Pilipinas ka, nagtatago ka, hindi ka puwedeng mag-avail ng mga remedies. Oh, 'yan mga kabunyog, napakalinaw ng paglilinaw na 'yan. So ngayon, yang ruling na 'yan ay mag-aano na 'yan kay Saldico, kay Harry Roque, mga kabunyog, mga kababayan. Maano na 'yan, talo na diyan sila Saldico at saka si Harry Roque. Kasi hindi pabor sa kanila yang ruling na 'yan, eh. Hindi pabor sa kanila yang ruling na 'yan, oo. Kaya talo diyan sila Saldico at Harry Roque. Yung mga sinasabi nilang mag-ha-hire sila ng mga abogado para gawin yung remedies, habang sila'y fugitive from justice, wala na, hindi na yun. Actually, tama lang naman 'tong ruling na 'to ng Korte Suprema. Bakit kasi fugitive na nga from justice, nakaka-avail pa ng mga remedies na available sa korte. Hmm? Nagtatago na sila niyan. Ano yun, eh, mali talaga yun. Salamat naman at ano na 'to, kinorek na yun, yung error na yun. Hindi ka dapat mag-enjoy ng ano, ng, hindi ka dapat mag-enjoy ng remedies kung ikaw ay fugitive from justice. Ayan, mga kabunyog. At saka lininaw na dito, sino ang sinasabing fugitive from justice. Nilinaw na yan. Kasi noon may mga pagtatalo pa, sinasabi ni Roque, hindi raw siya fugitive from justice. Noon si Tevez din. Nung nasa Timor-Leste siya, sabi ni Topacio, hindi pa fugitive from justice ang ano ko, ang kliyente ko. Ngayon lininaw na. Who is considered to be a fugitive from justice? Nalinaw na yan ngayon. Kapag nakasuhan ka na sa korte, may na-file ng information at na-issuehan ka na ng warrant of arrest, at nung ni-serve sa'yo ang warrant of arrest ay hindi ka na makuha, hindi na ka na maano, yan, ano ka na, fugitive from justice. Kaya kapag nasintensyahan ka na, tumakas ka, ayaw mong serban yung sentence mo, ano yan, fugitive na naman from justice yan. Yan yung mga ano, kaya malinaw na yan ngayon. Kaya yung mga pagbabaluktot nila Roque, nila Topacio, hindi raw sila fugitive from justice. Ngayon lininaw na. Dinefine na ng maayos ng Korte Suprema. Mga kabunyog. Kaya ano ito, maganda naman at mayroon ng ganung paglilinaw.
Okay, mga kabunyog, mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat. Patuloy po ninyo itong tangkilikin itong talakayan ko dito sa Veritas YouTube channel at sa Veritas Meta page. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.